Magandang gabi po sa inyo dyan. At magandang umaga, tanghali at gabi kung saan mga kayong sulok na bansa ngayon. Mga kababayan natin sa ibang bansa. Ayun, mga OFW. Kumusta po ang lahat? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo mga ma'am, sir. Yan na, maki-update tayo kay Celebrity Updates. Isa sa mga non-time show ng GMA. Ipo-pull out na daw, ayan. Mismo ng CEO ng president ata ng GMA ang nagbalita, ang nagbuking. Ayan, alaman natin ang buong detalye. Hati natin guys, Celebrity Updates. Kung kayo pala bago sa ating channel, baka naman pag-subscribe at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga latest na ina-upload. Ayan, pasok! Kasi bago po yon, ito nga nagse-celebrate daw di umano ang mga Kapuso fans. Kasi doon po sa rating, dumikit daw di umano ang rating ng Black Rider sa FPJ Batang Quiapo. Kasi kung matatandaan ninyo, laging number 1 ang Batang Quiapo. Tapos ngayon, bigla pong medyo 3 or 0.3% lang yung itinaas ng Batang Quiapo dito po sa Black Rider. Kumbaga, nagpapangalawa ang Black Riders dito po sa FPJ Batang Quiapo. Since umere ang serye ni Ruro Madrid noong November 6, 2023, ay ngayon lang daw di umano bongga ang katapat na serye ni Coco. Pero ito na nga, no? You can get up to 50% cashback, no voucher required. Switch to ShopeePay para maka-avail ng free. Dahil meron tayo nababalitaan na meron nga daw pandarayang nagaganap dun sa computation na yun. Kaya po parang dinidikit yung Black Rider sa FPJ. But anyways, eto na nga pag-usapan natin ito kasi meron pong isang news na nakarating or kalalabas lang 21 hour ago that ABS-CBN franchise may be possibly restored in 2024. Ito po ay balita mula sa Lionhear TV. Babalik kung na? Saan sinabi po dito that there is a strong possibility that ABS-CBN franchise may be reinstated this year. This is according to insight and gathered from the discussion with various prominent media figures. So meron daw di umanong possibility na ang ABS-CBN ay maibabalik, ma-restore siya. No ongoing efforts are reportedly being made to secure the network franchise with the upcoming national election being seen as the significant factor that could contribute to the potential revival of the broadcasting giant license. Sabi dyan, ito po yung source. Yung source po niyan is coming from ABS-CBN executive during the corporate celebration held in December 2023. Sabi po ni ABS-CBN President Carlo Katigbak, they express confidence in the network future, boldly stating that the upcoming year would be the best since 2020, making a promise next year will be the best year for ABS-CBN is since 2020. Sabi po yan ni Mr. Carlo Katigbak. ABS-CBN COO Cory Bidanes echoed these positive sentiments, declaring next year we're going to make a big turnaround. So ito na nga yun, no? Kasi di ba kung matatandaan po ninyo, nagkaroon ng collaboration ang ABS-CBN at ang GMA, kung saan pinayagan ng GMA na magkaroon siya ng dalawang noon-time program nang sabay na lumalabas sa kanila pong network, kung saan ibinigay niya sa GTV ang It's Showtime habang may block time agreement po ang Tape Incorporated. Ngayon, since sabi po ng ABS-CBN CEO President Mr. Carlo Katigbak na meron daw di umanong possibility na ma-reinstate or maibalik muli, no, yung sigla, yung ABS-CBN, possible din po na hindi na nung mga parang ang It's Showtime po ay lalayasan na ang GMA. So kaya pala ang Tape Incorporated talagang parang naghahabol sila, talagang kumbaga talagang nila yung pinaglalaban po talaga nila yung kontrata na ito dahil may possibility na kapag hindi na po sila na-renew ng GMA7, di ba? Kapag marami pa rin silang problema, hindi na kumikita yung kanilang non-time program, possible po yan na di-disregard na ng GMA yung kanilang kontrata, no? Ang dalawa lang pwede mangyari dyan kasi po yung It's Showtime, kapag na-reinstate na kasi yan,
this 2024, syempre doon na sila sa kanilang network, babalik na sila doon, magbabalik bahay na sila. So, ang matitira ngayon na noon time program is yung tape, yung tahanang tahanang pinapasara. So, kapag hindi na tinanggap ng GMA, hindi na sila pinagpatuloy sa kanilang kontrata, possible nagagawa na lang ng sariling programa or noon time program ang GMA. Kaya po ang tape ngayon talagang todo effort talaga sila, best effort sila sa pagpapanalo ng kaso, no? At talagang yun na lang yung pwede nilang gawin ngayon, yun ay yung itayo yung kanilang bandera na puro pag-aapela na lang gagawin nila. So, antayin na lang natin yan. At mukhang maraming mga programa ng GMA ang tatanggalin na ng ABS-CBN dun sa kanilang bahay. So, dahil dyan, sige, mag-react naman tayo sa mga legit comments po ninyo patungkol sa ating last update. Magbasa tayo at magre-react po tayo. So, unahin po natin ang komento na nanggaling mismo kay Mr. Mendoza Joby. Sabi niya, let's read it. Sabi niya, Ma'am Darren, share ko sinabi ni Bossing Vic ng January 6, 2024 Itbulaga episode. Sabi niya, Bossing, sa naging desisyon ng korte, makakapagpatuloy pa rin naman ang lahat sa paghahatid ng kasiyahan sa mga manonood sa patas at payapang patas na ads. Wait lang. Paraan. Panalo natin lahat ito. Let's all move forward para sa mas masaya at mas makabuluhang Itbulaga. Ayun, 'di ba? Totoo naman na talagang mangyayari po talaga 'yan na just in case or na kumbaga, ang pinakamagandang nangyari dito, walang duguan na nangyari, 'di ba? Papayapa nilang ginawa na maipanalo yung case. Sabi Ma'am Manilan Chavez, good evening Lods, Darreds, and to all legit Dover Cards. Mukhang hindi na sila makakarenew ng another contract sa GMA7. Ayan, so totoo nga talaga na parang nahassle kasi ang GMA7 dun sa ginawa ng tape. Imbis na wala silang kaso, parang nadamay pa sila dun sa case, no? At nag-hire pa sila ng bagay. May sarili naman silang may sarili silang law offices, 'di ba? Ito pong GMA7, ganoon din, kumaga may law firm sila, pero syempre malaki pa rin po talagang abala ang nagawa po ng tape dito po sa GMA, kaya imposible talaga na bigyan pa rin sila ng contract, Sabi ni Mr. Manuel Ponce, okay lang resback pa more at apila pa more, kahit sa korte malaya kayong umapila at rumesback, kahit sa lahat ng korte ng ibang bansa at sa buwan at araw para gumastos at mag-ubos kayo ng pera. Marami naman ata silang uubos dahil kapag po binisita ninyo yung Instagram account ni Mr. Bullet Halusos, grabe po yung kanilang bahay, yung kanilang hacienda, may sarili silang eroplano, may sarili silang yung resort, tapos meron pa silang yate. Sobrang yaman ng Halusos siblings, parang yumaman na po talaga sila dun sa for 44 years, diba, na existence po ng, kaya ayaw nilang bitawan yan kasi yan yung pinakamalaking malaking kita nila. Doon talaga yung pinanggagalingan, Sabi ni Mr. Romy Obispo, magandang gabi Ma'am Darreds, mga tamang hinala yung tape bulagta. Dapat talaga sumuko na lang sila sa labang wala kasi silang panalo. Ayun. Parang naghahanap na lang kasi sila ng mali, naghahanap na lang sila ng pwede nilang ibutas dito po sa TVJ, Yes, correct yan. So anyways, bahala sila doon. Sabi ni Mr. Eddie Bucayo, bawal yan ma'am, sinasabi nila kasi parang you're questioning the integrity of the court and judges. Pwede sila makasuhan dyan. Pambabastos sa justice system yan. Defective and decision, kulong kay Jan Procnoy, multa ka pa. True. Yun kasi yung pinapalabas itong isa sa mga pro-tape Facebook account na defective daw di umano. Ito pong pinapalabas na itong naging desisyon ng lower court, no? So, bahala na siya dyan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and isa na namang updates ang ating napakinggan. Hatid natin kaya celebrity updates. Yan, abang-abangan natin yan ang pagbabalik ng franchise ng ABS-CBN. Kung may babalik pa kaya yan. Ayun, kung kayo pala bago sa ating channel,
paki-subscribe naman at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga latest na ina-upload. Ayun. Hanggang sa muli, ang Uncle TV niyong lingkod. Mabuhay po kayo.